Habang inilalagay ni Kaga Shuji ang kutsilyo sa kanyang leeg, tinanong niya ito kung siya mismo ang gumawa ng lahat ng iyon. Humanga siya sa kanyang magic power at gustong makipag-ayos sa kanya habang pinagbabantaan niya si Leona. Napakalayo ng distansya sa pagitan nila, kaya naisip ni Kusanagi Minato na hindi siya makakarating sa oras kung gagamitin niya ang magic combat technique, maliban kung may gap. Nagpasya siyang agad na i-activate ang kanyang first level spell at ihulog sa kanya ang kanyang kutsilyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Shuji na huwag subukang gumawa ng anumang bagay na walang ingat maliban kung gusto niyang makita siyang patay. Naisip niya na nakikita niya ang kanyang kapangyarihan sa Mahika at napagtanto na mayroon pa ring ilang mga salamangkero na nakakaunawa nito sa modernong panahon. At tiningnan niya ang kanyang magic power at napagtantong 40,000 ito. Napagtanto niya na siya ay isang mataas na antas ng salamangkero at isinasaalang-alang pa rin ang posibilidad na maaaring pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihan sa Mahika. Humingi siya ng paumanhin sa kanya habang sinusundan siya ng hindi makatwiran, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil ililigtas siya nito. Sinabi sa kanya ni Shuji na huwag maglakas loob na huwag pansinin ang kanyang presensya at tinanong siya kung naiintindihan niya kung anong uri ng sitwasyon siya. Sinabi niya na siya ang Diyos ng lugar na ito, kaya kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang bagay na walang ingat, papatayin niya ito. Naintindihan naman niya kaya sinabi ko sa kanya na wala siyang gagawin at ngumiti siya at sinabing mabuti naman at nagpakilala siya at humingi ng tawad sa huli niyang pagpapakilala. Sinabi niya sa kanya na siya ang pinuno ng sangay ng Kabukicho ng Black Rebellion at inutusan siya ng kanyang amo na imbestigahan ang Black Mage. Inutusan niya siyang kaibiganin siya kung maaari, ngunit hindi iyon posible, at pagkatapos ay tumanggi siyang alisin siya. Sinabi niya sa kanya na pinahirapan niya ang mga taong sangkot sa itim na salamangkero at sa wakas ay malapit nang mahanap ang impormasyon. Napagtanto na isa lamang siyang scam, layunin niyang sirain ang sanga at bahagyang tinusok ang leeg nito. Siya, tiningnan niya ang dugo, humingi ng paumanhin sa pagiging masyadong emosyonal, at sinabing hindi ito katulad niya, dahil ang pagpatay sa bihag ay walang kabuluhan. Gayunpaman, nagustuhan niya ang kanyang dugo. Sa tingin niya ay tiyak na maganda ang dugo kapag siya ang nagmamasid dito. Tinanong siya ng bida tungkol sa mga tuntunin ng negosasyon, at humingi siya ng paumanhin dahil nakalimutan niya ang bahaging iyon. Simple lang naman daw ang terms at sinabing pahihirapan na niya siya simula ngayon. Pagkatapos nito, papatayin niya ito at hahayaang tumanggi at tumakas. Ngunit kung gagawin niya, ang babaeng ito ay mamamatay. Kaya tinanong niya ito tungkol sa kanyang opinyon kung pipiliin niya sa pagitan niya at ng babae, at sinabi ng pangunahing tauhan na tatanggapin niya ang pagpapahirap. Inilayo niya ito ng bahagya at sinabing siya ay may espiritu ng pagsasakripisyo sa sarili at naisip niya na siya ay kahanga-hanga. Habang inaakala ng bida na ang anumang pag-atake ay hindi uobra sa kanya, ang pagpapahirap sa kanya ay walang ibig sabihin. Sinabihan siya ni Kagashuji na pigilan ang kanyang napakalaking magic power energy dahil walang magiging kahulugan kung mayroon siyang magic barrier. At natigilan siya nang malaman ang tungkol sa magic barrier. Napagtanto niya na maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya maaaring hadlangan ang anumang pag-atake at nag-aalala tungkol sa kanya, na parang pinigilan niya ito, pagkatapos ay maaaring siya ay masugatan. Inakala ng bida na alam niya ang tungkol sa kanyang magic barrier, ipinapalagay na nakita niya ito mula sa labanan ngayon, at naisip na siya ay pabaya. Pinigilan niya ang kanyang magic barrier at tinanong siya kung nasiyahan siya, ngunit inatake niya ito habang sinusubukang iwasan ito. Kaya sinabi sa kanya ni Shuji na huwag subukang gumalaw, dahil hindi niya ito papatayin kaagad at pahihirapan siya sa pamamagitan ng pag-awit ng kanyang first level magic spell. Hiniling niya na huminto siya ngunit sinabi niya na hindi siya titigil kapag ganoon na siya kasaya at bumagsak sa lupa ang bida.
Nag-aalala siya sa kanya at naisip niyang kasalanan niya ang lahat. Napagpasyahan na niyang lipulin ang mga ito, kahit na pumatay ito sa kanya. At tumawa si Shuji habang naaawa siya habang inaakala niyang iyon na ang kanyang katapusan, nagpasalamat sa kanya para sa masasayang oras na ibinigay niya sa kanya, at nagpaalam sa kanya. Sinusubukan niyang kunin ang kutsilyong hawak ng lalaki, at naisip niyang hahayaan niya itong mamatay ng ganito dahil siya lang ang pag-asa niya. Ngunit itinapon niya ito, sinabi na nakikita niya ito, at sinabi sa kanya na kung hindi siya nakapunta dito, hindi siya mawawala. At sinabi na ang isang dakilang tao na tulad niya ay namatay dahil sa isang maliit na pritong hindi man lang alam ang kanyang lugar. Pinuntahan niya ito, sinaksak, at sinabing ito ang angkop na wakas para sa isang hanggal na babae na tulad niya, dahil mamamatay siya doon ng payapa. Pero sumulpat ang bida at sinuntok na ang nakakaawa dito ay siya. Tinanong niya ito kung paano siya okay habang pinipigilan niya ang kanyang magic barrier, at sinabi niya sa kanya na simple lang ito. Bago pa tumama sa katawan niya ang magic niya, naglagay siya ng maliit na magic barrier para hindi niya malaman. Sinabi niya sa kanya na hindi ito simple dahil siya lang ang makakagawa ng mga ganitong pakulo. At sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil ligtas na siya ngayon. At nagpasalamat siya sa Diyos dahil magaling siya. Tinanong siya ni Shuji kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at naisip ng bida na kahit na ginamit niya ang magic combat technique na nagbibigay diin sa bilis, hindi siya nawalan ng malay at naisip na isa siyang makapangyarihang salamangkero. Tinanong niya kung gaano siya kalakas ng loob na salakayin siya, at iniisip niya na kahit ang pagpapahirap ay maligamgam para sa kanya. Kaya nagpasya siyang sunugin siya hanggang mamatay. At iniisip ng bida na tumataas ang kanyang magic power. Tulad ng iniisip niyang itinatago niya ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Shuji na susunugan niya siya hanggang sa abo. Kaya gumamit siya ng level 4 spell, Fire Lighting, Compound Magic, at Fire Spark para atakehin sila. Natakot siyang makita ang pang-apat na antas ng Mahika at naisip na hindi nila ito mahaharang habang pinalilibutan sila ng Mahika. Ngunit sinira ng bida ang magic barrier. Natigilan siya ng ganap na hinarangan ng first level magic spell ang isang fourth level spell at iniisip kung paano ito naging posible. Iniisip niya kung anong pakiramdam ng kaginhawaan ang nararamdaman niya at kung ipinapalagay niya na tiyak na may ginawa ito tungkol dito. Nagtaka siya kung sino siya. Tumawa si Shuji at sinabing naisip na niya na siya ay magiging sapat na malakas na ang kanyang Mahika ay hindi gagana laban sa kanya. Ngunit mayroon din siyang dahil sa kanyang manggas. Nagtataka si Leona kung bakit walang bakas ng Mahika, dahil dapat ay nawala na ang kanyang Mahika. At sinabi sa kanya ng bida na ito ay sustainable magic. Nagtaka siya kung ano ang sustainable magic, at sinabi niya sa kanya na kadalasan ang isang salamangkero ay hindi maaaring gumamit ng maraming spell ng sabay-sabay, at kapag ang magic ay ginawa, ito ay nawawala pagkaraan ng ilang sandali at kalaunan ay nawawala. Gayunpaman, kung muling gagamitin ng isang tao ang kanyang Mahika kasabay ng pagkawala ng Mahika, magpapatuloy ito. At ang parehong prinsipyo ay nalalapat kapag ang isang tao ay lumipad gamit ang Mahika ng hangin, dahil kung hindi ito ginagawa, hindi sila makakalipad. Galit siyang nagpasalamat sa kanya para sa paliwanag at sinabi sa kanya na walang oras para doon, dahil malapit nang mawala ang hadlang. Pero laking gulat niya, dahil hindi ito nawawala. Sinabi niya sa kanya na kung maaari niyang ipaliwanag ito, nangangahulugan ito na alam niya kung paano ito gagawin, at iyon ang dahilan kung bakit maaari rin siyang gumamit ng sustainable magic. Napakadaling gawin ito, ngunit naisip niya na walang paraan upang gawin ito ng madali. Nagulat si Shuji at naisip na hindi niya magagamit ang sustainable magic. Sinabi sa kanya ni Leona na hindi uobra sa kanya ang kanyang magic, kaya iminungkahi niyang sumuko na siya habang may pagkakataon pa.
Naisip niya na baka niloloko siya nito at sinabing pumayag siya na malakas siya, kaya mahihirapan siya kung normal lang ang laro niya. Pero nasabi na niya sa kanila na may pakulo siya. Bigla siyang nag-init at hindi makahinga. Nagtataka siya kung bakit bumibigat ang kanyang katawan, at tinanong siya ni Shuji kung alam niya kung ano ang mangyayari kung lumikha sila ng isang hadlang sa isang nakapaloob na espasyo na napapalibutan ng mga apoy. Sinabi niya sa kanya na walang oxygen at ang temperatura ay patuloy na tataas, ibig sabihin, ang kanilang hadlang ay hindi maaaring hadlangan ang lahat. Tinanong niya ang mga ito kung patuloy silang maso-suffocate hanggang mamatay sa loob ng harang o kung sila ay masusunog sa labas. Kaya tinanong niya ang Black Mage na piliin kung paano niya gustong mamatay. Humikab at natigilan ang bida. Nagtataka kung bakit siya humihikab. Tinanong niya kung alam niya ang kanyang sitwasyon, at sinabi ng bida na mas naiintindihan niya ito kaysa sa kanya. Tinanong niya ito kung may nagawa ba siya ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang babaeng kaalyado ay nasa bingit ng kamatayan. Nakita nilang natigilan si Leona, dahil hindi siya nasasakal ngayon. At ang loob ng harang ay naging mas malamig din kaysa dati. Nagalit siya, at sinabi ng bida na natutuwa siya na ang kanyang libreng magic ay maaaring makaapekto sa kapaligiran. Ngunit tila hindi niya alam ang katotohanang nag-iisa rin ang magic sa kabilang buhay. Nagtataka siya kung ano ang sinasabi niya. Kaya't sinabi sa kanya ng bida na ang magic barrier ay pinaghalong magic mula sa caster sa kalikasan. Ang magic ay umiiral sa kapaligiran at may mga katangian ng kapaligiran. Ginamit niya ang kanyang magic power para alisin ang kanyang fire magic at sinabi sa kanya na ang magic mismo ay parehong hangin at isang kalasag. At tinanong niya siya kung sapat na ba iyon sa edukasyon, ngunit bumagsak siya sa lupa at hinawakan ang kanyang ulo. Naisip niya na imposible ito at nagtaka kung paano naging ganito ang mga bagay. Dahil perpekto ang kanyang mga taktika at siya ang dapat na pinakamahusay na tao na maaaring magpahirap at pumatay ng sinuman. Sinabi ng bida na hindi niya hahayaang himatayan siya ngayon, dahil mahilig siyang magpahirap, kaya't ipagpatuloy niya ang nararamdamang sakit ng kanyang mga biktima. At ginamit niya ang magic sa kanya na nag-activate ng Dark Zone. Nasa madilim na lugar si Chuji dahil sa mahika, at nagtaka siya kung nasaan siya. Ngunit hindi lumalabas ang kanyang boses, at wala siyang naririnig, nakikita, o nararamdaman. Siya ay tumatakbo ng hindi nag-iisip, humihingi ng tulong, at iniisip kung nasaan siya. At sinabihan siya ng bida na bayaran ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Sa lalim ng dilim, sinabi sa kanya ni Detective Leona na may nagsumbong sa lugar na ito. Kaya niyakap niya ito at sinabing umalis na sila. Ngunit sinabi niya sa kanya na maghintay ng isang segundo at tinanong siya kung lilipad sila. Muli, pero natakot siya. Maya-maya, nasa tuktok na sila ng gusali, pinapanood ang pagsalakay ng mga pulis sa bodega. At sinabi niya na sa pamamagitan nito, mawawasak ang mga itim na paghihimagsik ni Kabukicho. At nahulaan niya na kailangan niyang linisin ang susunod na distrito. Humingi siya ng pabor sa kanya at tinanong kung gusto niyang maging kakampi niya. Sinabi niya na kahit na siya ay walang kapangyarihan at maaaring magpabagal sa kanya, mayroon siyang impormasyon at mga koneksyon. Kaya kailangan niya ang tulong nito at hiniling na maging kakampi niya ito. Sabi ng bida, na-realize na lang niya na mahina siya sa hiling ng mga tao. Kaya't siya ay sumang-ayon sa kanya at inaasahan na makatrabaho siya. At sinabi niya na masigasig din siyang makatrabaho siya. Sinabi niya sa kanya na siya na ang bahala sa public relations at pagtitipon ng mga kaalyado para ipaubayan niya iyon sa kanya. At nagtaka siya kung anong uri ng publiko. Salamat po sa panonood.